Kumusta kayang lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang naglalakihang mga revelasyon na pinakawalan ni Oda sa paparating na chapter 1152 ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong ito at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa pagsisimula nga ng chapter 1152 fam, ay makikita natin ang pag-uusap sa pagitan ni Scopper, Gaban at Luffy kung saan binabahagi na ni Gaban kay Luffy ang sikreto kung paano nila matatalo ang mga Holy Knights. Sinabi dito ni Gaban na bagaman raw pawang mga immortal ang mga Holy Knights, ay nagtataglay pa rin sila ng isang kahinaan at ito nga raw ay ang mga atake na gumagamit ng mas mataas na antas ng Conqueror's Haki. Dito fa may sinabihan ni Gaban si Luffy na kinakailangan nitong i-improve pa ang paggamit ng Conqueror's Haki dahil ito lang raw ang susi para matalo nila ang mga Holy Knights. Binanggit rin dito ni Gaban fam na bukod nga raw kay Luffy ay meron pang isang miyembro ng Straw Hat Crew na may kakayahang gumamit ng Conqueror's Haki. Pagkarinig naman niya ni Sanji, kagad niyang inisip na siya ang individual na tinutukoy ni Gaban. Yun nga lang fam, taliwas naman sa inaakala ni Blackleg ay makikita natin si Gaban na kinakausap na ngayon si Zoro at kinukumpirma na si Pirate Hunter nga ang ikalawang Straw Hat na kanyang tinutukoy na nagtataglay ng King's Haki katulad ni Luffy. Pagkatapos itong makumpirma ni Gaban ay biglang nagsalita si Luffy at sinabing matagal na rin daw niyang alam na may kakayahang gumamit ng Conqueror's Haki si Zoro. Sa ngayon fam ay hindi pa malinaw kung saang punto nga ba ng kwento nalaman ni Luffy ang tungkol sa pagkakaroon ni Zoro ng Conqueror's Haki. Naramdaman niya kaya ito pagkatapos na makaharap ni Zoro si Kaido? O di kaya kahit bago pa man nga makagamit ng Conqueror's Haki sa laban si Zoro, ay alam na talaga ng kanyang kapitan ang natatago niyang potensyal na magkaroon nito. At dahil naman nga fam sa matinding revelasyon na yan ni Gaban tungkol sa totoong kahinaan ng mga Holy Knights, ay makakatiyak tayo na magiging mas bihasa pa sina Luffy at Zoro sa paggamit ng kanilang advanced Conqueror's Haki. At malay natin, baka dito na rin matutunan ni Luffy ang malabombang Conqueror's Haki Blast na pinakawalan ni Emmet na siya rin namang King's Haki ni Joy Boy sa Egghead Arc. Lalo na fam at mula sa Kai sa isang atake na to lang natin nakita si Im-sama na nasaktan sa buong kwento. And to think na kahit pamilya-milya ng layo ng Egghead sa Marijua ay nagawa pa ring mapaluhod ng Conqueror's Haki ni Joy Boy si Im-sama sa lupa at mapasigaw ito dahil sa sobrang sakit. At para naman sa mga dismayadong Sanji fans dyan, huwag kayong mag-alala dahil malaki ang posibilidad na kagaya ni na Luffy at Zoro si Sanji. At bago matapos ang Elbaf Arc, ay papakita sa atin ni Oda na may kakayahan rin si Blackleg na gumamit ng Conqueror's Haki. Especially fam at pareho lang sila ni Gaban na mga kaliwang kamay ng Pirate King. Kaya naman makakatiyak talaga tayo na may King's Haki nga si Sanji kagaya ni na Luffy at Zoro. At dahil dyan ay mas lalo pang ang bumabagay sa kanila ngayon ang kanilang titulo bilang Monster Trio ng Straw Hat Crew. Pero ang mas matindi pa dyan fam ay hindi ba't higit pa sa tatlong miyembro ng crew ni Goldie Roger ang may kakayahang gumamit ng King's Haki? At ang mga Roger Pirate Crew na ito ay sina Rayleigh, Gaban, Oden, Shanks at syempre ang kanilang kapitan mismo na si Roger. Kaya kung ang crew ng unang Pirate King ay may 5 miyembro na nagtataglay ng Conqueror's Haki, hindi malayo na ganito rin ang maging kaso sa crew ng susunod na Pirate King na si Luffy. Kaya ibig sabihin yan fam ay may 5 ring King's Haki user sa crew ni Luffy. At yun nga ay sina Luffy, Zoro, Sanji at Yamato. Pero base nga sa mga pangalang nabanggit ay may isa pang natitirang ika-5 miyembro ng crew ni Luffy na maaaring may kakayahang makagamit ng Conqueror's Haki. Sino kaya sa tingin nyo fam ang ika-5 miyembro na may potensyal na maging isang King's Haki user? Si Jinbei kaya? O isang karakter na iimbitahan pa lang ni Luffy
na sumali sa kanyang crew. And speaking of susunod na Straw Hat Crew fam, sa pagpapatuloy nga ng chapter ay makikita natin ngayon si Hyro din na mariing tumututol sa ideya ng pagpapakawala kay Prince Loki upang makatulong ito sa kanilang pakikipagtuos laban sa mga Holy Knights. Dito ay bigla namang naisip ni Luffy na gawing miyembro ng kanyang crew si Prince Loki, nang sa gayon ay hindi na makatanggi pa si Hyro din at wala na itong magawa kundi ang palayain ng kanyang kapatid. Dahil kung magiging kabilang na nga sa Straw Hat Crew si Prince Loki, ay mangangahulugan ito na magkasama na silang magkapatid sa isang grupo. Dahil isa nga si Hyro din sa mga kapitan ng Straw Hat Grand Fleet na nasa ilalim ng pamumuno ni Luffy. Yun nga lang, sa kabila naman fam ng napakatalinong plano na ito ni Luffy, ay naging marine pa rin ang pagtutol hindi lang ni Hyro din, kundi pati na rin ang mga mismong crew ni Straw Hat na sina Zoro at Sanji. Ayan fam, mukhang may sagot na pala ang katanungan natin kanina at malaki ang posibilidad na si Prince Loki na nga ang ikalimang miyembro ng Straw Hat Crew na may kakayahang gumamit ng Conqueror's Haki. Grabe fam no? Kung matuloy man ito at si Prince Loki na nga ang sumunod na bagong miyembro ng Straw Hat Crew, ay tsak na ang Straw Hat Pirates na ang magiging pinakamalakas na pirate crew sa buong One Piece world at maaaring masigitan pa nila ang lakas ng iba pang Emperor crews, katulad ng crew ni na Shanks at Blackbeard. Kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Meron pa kayang pirate crew na kayang tumapat sa lakas ng crew ni Luffy kapag tuluyan ng sumali sina Prince Loki at Yamato sa kanyang crew? Biruin nyo yun fam, ang susunod na Pirate King na si Luffy, ang susunod na World's Greatest Swordsman na si Zoro, ang susunod na King of Underworld na si Sanji, ang susunod na strongest creature na si Yamato, at ang strongest giant in the world na si Loki ay magkakasama sa isang crew. Talaga naman fam na nakakamangha ang nabubuong legasiya ni na Luffy at ng Straw Hats at nakaka-proud na makitang malayo-layo na rin ang narating ng ating mga bida. At syempre kasabay naman ito ay ang konting kalungkutan dahil kung iisipin nga ay nasa dulong bahagi na tayo ng kitagal nating sinubaybayan na paglalakbay ni na Luffy at ng kanyang matatalik na mga kaibigan. Pero bago yan fam, may pagpatuloy na muna natin sa ngayon ang mga kaganapan sa chapter 1152 kung saan bigla na lang nagsimulang magkwento si Gaban tungkol sa nangyaring malaking trahedya sa Elbaf. Walang iba kundi ang pagkamatay ng tinuturing na pinakamagaling at pinakamatalinong hari sa kasaysayan ng Warland na si King Harald. Sinabi dito ni Gaban na sa araw daw na nangyari ang matinding trahedya na yon, ay pareho pala silang nasa Elbaf ni Shanks. Habang sinasabi yan ni Gaban fam, ay bigla namang pinakita ang isang flashback na naganap 14 na taon nang nakakaraan. Sa flashback na ito ay makikita natin si Prince Loki na pumasok sa Aurus Castle at galit na tinatanong si King Harald kung bakit raw ito pumayag na magpasailalim ang Elbaf sa world government na siyang mga taong responsable sa pagkamatay ng kanyang iniidolo na si Rox D. Sebek. Yun nga lang fam, sa punto nga na makita ni Prince Loki ang kanyang ama, ay tadtad na ito ng saksak na nagmula naman sa mga mismong sundalo ni King Harald. Sa parehong flashback na yan ay makikita rin naman natin si Shanks na kausap si Gaban sa Elbaf. Sinabi dito ni Shanks kay Gaban na minsan na raw niyang nakasama si King Harald sa nakaraan, kaya naman sumadya talaga siya ngayon sa Elbaf para makakwentuhan niya ulit ang hari. Habang sinasabi naman ito ni Shanks ay makikita rin natin ang isang misteryosong individual na palihim na ninakaw ang legendary devil fruit ng Elbaf mula sa loob ng Aurus Castle. Nagpatuloy naman si Shanks sa pagkikwento kay Gaban at sinabing gusto niya nga rin daw sanang bumuo ng kanyang sariling pirate crew kasama si Buggy, subalit hindi raw ito maaaring mangyari. Sumagot naman si Gaban at sinabing kaya raw hindi maaaring maging isang pirata si Shanks ay dahil siya ang lalaking tinadhana. Habang sinasabi ito ni Gaban fam ay makikita naman natin ang kaliwang braso ni Shanks na sa panahong yon ay may nakaguhit na abyss mark katulad ng nakatattoo sa braso ni Saint Summers. Ito nga fam ang parehong abyss mark na tinataglay ng mga miyembro ng Holy Knights
at pati na din ang mga Gorosei. Ang parehong Abyss Mark na ginagamit upang makapag-teleport ang grupong ito sa angmang lokasyon sa mundo. Nangyari nga ang eksenang yan, fam, bago pa man magkaroon ng sariling crew si Shanks at bago pa man niya makilala si Luffy. Kaya naman sa panahong ito ay buo pa rin ang kanyang kaliwang braso. At sa chapter na ito na nga ipinakita sa atin ni Oda na katulad ng kanyang kakambal na si Saint Figureland Shamrock ay meron din palang Abyss Mark si Shanks. Dahil dyan, fam, ay makukumpirma na natin ang popular na teorya sa One Piece community na sinadya talaga ni Shanks na ipakain ang kanyang kaliwang braso mula sa Sea-King na umatake kay Luffy nang sa gayon ay mailigtas niya si Straw Hat at sa parehong paraan ay maalis rin naman niya ang Abyss Mark na nag-uugnay sa kanya sa kanyang dating katauhan bilang miyembro ng mga mapagmataas at nakakadiring Celestial Dragons. Grabe, fam! Sobrang siksik at punong-puno talaga ang Elbaf arc ng mga naglalakihang mga revelasyon sa kwento. At bilang pagtatapos nga ng chapter, ay isa na namang flashback ang ating masasaksihan. Subalit sa pagkakataong ito ay kwento naman ni King Harald ang ipapakita sa atin ni Oda. At nangyari ito 109 na taon nang nakalilipas. Dito, fam, ay makikita natin ang mas bata at mas mabangis na King Harald na nagwawala at inaatake ang isang kaharian. Isang kaharian na pinaninirahan ng mga tao at hindi ng mga giants. Naku, fam, mukhang isang mahaba-habang flashback ang sinimulang pakita sa atin ngayon ni Oda. At base nga dyan ay malalaman na natin ang dahilan kung bakit nagsimulang magbago si King Harald. At mula nga sa kanyang pagiging mabangis na ancient giant, ay bigla na lang siyang naging mapayapa at kusang umiwas sa pakikipagdigma. Siguro ay sa flashback na ito na rin natin makikilala ang totoong katauhan ni Prince Loki at ang katotohanan sa likod ng pakikipag-alyansa ni King Harald sa world government at kay Im-sama. Grabe, mukhang malalim na kasaysayan ng One Piece ang naghihintay sa atin sa mga susunod na chapters. Sana, fam, hindi masyadong habaan ni Oda ang flashback na ito para naman makita na kagad natin ang mga bago at matitinding power-up ni na Luffy sa kanilang pakikipaglaban sa persa ni Im-sama. Maraming salamat, fam, sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good, fam!